So, everyday na dito ka, sir, no? Yes. Oo. Kasi like ako, nung nagsimula ako, hindi ako nagbantay eh. Kasi that time, nagtuturo ako, sir eh. Kaya hindi ko mabantayan. So, wag magsimula ng junk shop kung hindi mo kayang bantayan. Yes. Ayun. Kailangan, ikaw mismong tututok sa negosyo mo. Ayun. Alam mo, ang mistake mo, tsaka ang tama mo. Ayun. Natututo ka. Alright, Gilivers, nandito tayo ngayon sa Alvi Junk Shop. At kasama natin si Sir Ambet. Hi, sir. Kamusta? Kamusta naman? Lahat sa mga nanonood dyan. Ayun. Sir, para sa mga followers ko, mga Gilivers natin na gustong magkaroon ng junk shop para hindi na sila magkamali, mag-share tayo ng iwas lugi. Ayan. Kasi ako nung nag-junk shop ako, sir, nalugi talaga ako. Kasi meron ako mga ginawa na hindi ko dapat ginawa. So, sa mga magsisimula, ito yung mga tips ni sir. Sir, unang-una ni mga tips natin na iwas lugi, sir. Huwag tayong magbibigay ng puhunan. Yun. Huwag magbigay ng puhunan. Kasi noon, nagbigay ako, sir, tigil 5,000 eh. Hindi na sila babalik. Oo. Sa iba sila nagbebenta, no? Yes. Huwag magbigay ng puhunan sa mga nagkokolong-kolong yan, no, sir? Nangangalakal. Okay? Avoid. Pangalawa, sir. Huwag magbibigay silang kolong-kolong. Huwag tayo magbibigay. Gawa nung baka pag may nadisgrasya, tayo ang sisisihin. Iiwanan lang kasi nila yun. Oo. Ayun. So, mistake ko din yan, sir. Mistake din yun. Nagpagawa ko, 5 agad. 5. Bawas puhunan kagad yun. Di ba ho? Tama. Expenses agad, Expenses kagad. Wala pang kita, gumastos ka kagad. Oo, kasi pagpalagay mong 10,000 yun, sir. So, gumastos ka na agad ng 50,000, 50,000. Nabawasan ang iyong puhunan, kapital. Huwag magpagawa ng kolong-kolong. Kasi yung mga nangangalakal, meron na sila eh. Meron na sila, tsaka ang unang-una, wala silang rehistro, ay wala silang lisensya. Pag nakabangga, iiwanan, nagnakaw, syempre ikaw ang pupuntahan. Tayo mananagot kasi may pangalan natin. Wala na yung driver. Okay. Hindi na magpapakita. Alright, sir. Pangatlo, ano pa yung iwas lugi? Kailangan tayo magbabantay sa ating junk shop. Yun, sir. Tututukan natin. So, everyday na dito ka, sir? Yes. Oo. Kasi, like ako, nung nagsimula ako, hindi ako nagbantay eh. Kasi, that time, nagtuturo ako, sir eh. Kaya hindi ko mabantayan. So, wag magsimula ng junk shop kung hindi mo kayang bantayan. Yes. Kailangan, ikaw mismong tututok sa negosyo mo. Alam mo, ang mistake mo, tsaka ang tama mo. Natututo ka. Alright. Sige, sir. Ayan, tama-tama, may magbebenta. Okay, so, isa pang mistake, sir, no? Dagdag ko lang. Wag na rin mamili ng mga bagong timbangan. Kasi, noon ako, namili ako, sir, binigyan ko full package, eh. Nalugi na agad ako. Nalugi na rin. Kasi, bawas kagad sa puhunan. Sir, napansin ko, napakaayos ng yun, no? Nakasegregate talaga, no? Siyempre, kailangan, yung junk shop natin, panatilihin natin maganda, maayos. Kasi nga, junk shop na, sasabihin nila, junk shop, marumi. Ngayon, inaano ko yung mga owners ngayon na ayusin natin para hindi naman tayo mukhang kawawa. Oo nga. Tsaka tayo, wag tayo mukhang marusing. Marusing. Oo. Hindi natin maiiwasan na magiging marusing tayo. Pero iayos natin ang ating sarili. Para pag nakiharap tayo sa mga customer natin, representable tayo. Di ba? Tama yun. Kasi maraming mga junk shop talaga. Sama si sir, no? Junk shop na, magulo pa, no? Totoo naman. Yun ang iniiwasan natin. Binabago natin sa may ng tao. Imahe. Ang imahe ng junk shop. Oo. Binabago natin. Okay. Alright. Okay, sir. Salamat sa mga tips. God bless sa yung sir. Dito lang yan. Sa lahat ng may mga scrap. Dali nyo na dito sa may Mandama, Dimesa. Okay, sir. Thank you, Sir Ambet. Sige po. Let's go! Let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go! Let's go!